Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright mga tol, no? Ngayon ay pag-uusapan natin, no? Etong mga barko na naman ng China, mga kababayan. Okay, so eto nga, patuloy na pagdaan ng China research vessel, no? Kaduda-duda na, ayon po yan sa PCG, mga kababayan, no? At tila paikot-ikot po ito sa ating bansa at may kung anong ginagawa po, no? Grabe. No, imagine ninyo, research vessel ng China nandiyan po sa katubigan ng Pilipinas. Anong ginagawa no netong barko ng China na to, no, na nagpapaikot-ikot po, no, sa katubigan ng West Philippine Sea, sa karagatan na sakop ng Pilipinas, no? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video upload tayo. Alright, so alamin natin ang balitang ito mula sa UNTV News and Rescue, no? Anong ginagawa ng mga barkong ng China, yung mga China research vessel, no, sa katubigan po ng Pilipinas. Let's go. What is quite suspicious dito sa movement nitong China Fishery Research Vessel Lanhai is that it keeps on entering the contiguous zone natin, no? Yun, no, mga kababayan, no, sinasabi dito, no, ni Commodore Tariela, mga kababayan, na ito paikot-ikot lang, no, yung barko po ng China, yung research vessel ng China, paikot-ikot lang, no, sa katubigan na sakop ng Pilipinas, no. Wala naman silang dapat gawin diyan. No, wala silang dapat i-research dyan, mga kababayan. Pero bakit sila nandyan? Bakit sila nagre-research, no, sa katubigan na sakop ng Pilipinas? Gusto ba nilang sila ang unang makadiscover, no, na mga oil deposit dyan? No, alam naman natin na isa yan, mga kababayan, sa gustong-gustong makuha ng China. 'Di ba? Isa yan sa dahilan kung bakit hindi nila mabitawan ang West Philippine Sea. No, yung sinasabi, no, mga kababayan, na posible, no, posible daw na mayroong mga nakadepositong mga langis, no, sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea, no, na dapat tayo yung nakikinabang, na dapat Pilipinas ang nakikinabang. Pero no, dahil nga sa ginagawang mga harassment ng barko ng China diyan po sa West Philippine Sea, hindi tayo makagalaw. No, at eto na, mga kababayan, mga barko ng China mismo, yung mga research vessel ng China mismo ang kumikilos, no, para mag-research, no. Yan yung siguradong dahilan bakit nandyan sila sa West Philippine Sea. 'Di ba? Mini-maintain niya yung 23, 24, 25 nautical miles off the coast of our coastline. Kaduda-duda ang galaw ng Chinese research vessel Lanhai 101 na bumaybay sa karagatan ng Pangasinan. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa halip na dumiretso ito patungong Hilaga, ay nanatili lang ito sa distansyang malapit sa coastline ng Pilipinas sa layong 23 hanggang 25 nautical miles. Grabe, no? Ganun siya kalapit, no, sa coastline ng Pilipinas. Mga kababayan, siguro kung nandun ka sa dalampasigan, makikita mo na itong mga barko na to ng China. Diba? At hindi lang yon, mga kaibigan, no? Ang makikita natin dito, no, yung kaduda-duda nga ginagawa nila dyan dahil sobrang bagal po, no, nung kanilang barko. Diba? Bakit kailangan ganyang kabagal yung barko na yan? At saka bakit nandyan sila, no, malapit sa coastline ng Pangasinan? Kaya ang PCG Vessel 4409 o BRB Cabra hindi nilubayan ang barko at yon, no? Umaksyon, yun yung maganda dun eh. Umaksyon yung ating Philippine Coast Guard at hindi sila nilubayan, mga kababayan. Yun talaga dapat, yun ang magandang gawin natin dyan, no? Na kapag may mga barkong ganyan ng China, no, talaga namang dapat bantayan. Alamin natin, dapat nga dinidikitan yan eh. 'Di ba? Pinapalayas talaga yung mga barko na yan sa katubigan ng Pilipinas.
Hindi nilubayan ang barko at patuloy sa pagsashadow at radio challenge para maitaboy ito palayo sa dalampasigan. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy na ang naturang barko ng China ay galing sa Port of Klang sa Malaysia at pabalik na ng China. Subalit sa halip na dumaan sa Western Seaboard na mas malapit na ruta ay tumawid ito sa Eastern Seaboard ng Palawan dahil marahil sa sama ng panahon. Yun, no? So pumasok siya doon sa loob ng Pilipinas, mga kababayan. Kung makikita ninyo dito sa parte na to, no, diyan siya pumunta. No? Dito sa loob, 'di ba, ng Palawan. Ayan, no, nasa likod siya ng Palawan, no, na imbis nga daw dito dapat siya sa labas. No, dito siya sa likod ng Palawan pumasok dahil masama daw yung panahon. Pero wala tayong pakialam. Diyan sa mga yan. No, dahil sigurado hindi yun ang pakay niya na magpahinga diyan. May ibang pakay pa yan. No, kaya nandiyan diyan yung barko ng China na yan. Kaninang umaga, nagpatay na ng Automatic Identification System o AIS ang research vessel. Ayaw na nilang magpakita ng patay, no, ng Automatic Identification System. Nagtago na, mga kababayan. No, nagtago ang barko ng China. Diba? Dahil natin-trace na sila, alam na nila hindi sila nilubayan ng Philippine Coast Guard eh. So wala silang ibang choice kundi magtago, no? Ganun. Sabi sa inyo, takot din yung mga yan eh, di ba? Pero na-monitor pa rin ito ng PCG gamit ang dark vessel detection. Bandang alas 11 ng umaga sa layong 62 nautical miles mula sa Babuyan Island sa Batanes. Yun. Kasunod nito ay bumalik na ng Zambales ang BRP Cabra para sa orihinal nitong misyon. Ang pagtaboy naman sa CCG vessel 3304 na nasa layong 43 nautical miles na ngayon mula sa Bolinao, Pangasinan. Imagine ninyo yun, mga kababayan, no? Binalikan pa ng Philippine Coast Guard. Dito makikita natin na may kakulangan talaga tayo sa mga barko. Diba? Na dapat na tinututukan natin, pinupondohan ng ating gobyerno. At hindi natin maintindihan dun sa mga pro-China, no, na tinutuligsayan. Diba? Imagine ninyo, galing siya doon sa Batanes, kailangan niyang bumaba ng Pangasinan. No? Pero kung meron tayong iba pang mga barko, no, pwede. No, na pwedeng ibang barko ng Philippine Coast Guard ang magtataboy dito sa barko na to ng China Coast Guard. No, iba pa yung hahabol doon sa barko na yon na tumakbo hanggang Batanes. Diba? So, ganun dapat. Sana meron pa tayong mga karagdagan na barko pa, no? Mahigit isang buwan na simula nang pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nang mas malapit sa coastline ng bansa. Kapal talaga ng mukha, no? Isang buwan. Tigas ng mukha na itong mga Chinese na to. Ang mga barko ng China at nagpapalitan lamang ito sa iligal nilang presensya sa lugar. Illegal na presensya. Isa sa napansin ng PCG sa paglapit ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng Zambales at Pangasinan. Hindi agresibo ang mga ito kumpara sa mga insidente sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Sabina Shoal at iba pang mga bahura kung saan sadyang binabangga pa nila ang mga barko ng Pilipinas. Since January 4, na nag-attempt sila to go near and to normalize their illegal patrol, hindi naman nila ginawang mag-water cannon, hindi naman nila ginawang mag-dangerous maneuver. Samantala, nadagdagan naman ang mga barko ng China na nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, batay sa monitoring ng PCG. Bukod sa monster ship o 5901, CCG vessel 3103 at 3502, dumating na rin ngayong araw ang CCG vessel 5303 na February 10 pa nang umalis ito ng China. Sabi ng PCG, posibleng kapalit ito ng monster ship na magdadalawang buwan nang nakadeploy. Yan yun eh. Pwedeng ganun, mga kababayan, no? Yan yung sinasabi natin. Sa dami ng barko ng China, pwede sila magpaalitan ng pagbabantay sa laot. No? Pwede sila magpaalitan sa pagbabantay dyan sa karagatan na kanilang illegal, no, na kiniklaim. Pero kung tayo, no, kahit noon pa sana, no, kahit noon pa sana, no, nanabantayan natin yung teritoryo na yan, wala sana tayong problema dyan. No, kahit nung mga nakaraang administrasyon pa sana. Kaya lang napabayaan natin eh. Yun yung naging problema natin dyan.
No, kahit pa siguro maghabol tayo na magpagawa ng barko, no? Taon bago natin matapatan yung mga barko na yan ng China. By the time na makakatapat na tayo sa kanila, no? Kahit sabihin natin na bulok na yung ibang barko nila, nakagawa na uli sila ng mga bagong barko. 'Di ba? Yun yung naging problema diyan. Pero kung noon pa lang, no, binantayan na natin yung karagatan na yan, wala sana tayong ganyang kalaking problema ngayon. Pero hindi rin iniaalis ng PCG ang posibilidad ng pagsasagawa ng reklamasyon sa lugar, kaya agad nagpalipad ng air asset ang PCG para subaybayan ang mga barko ng China. Yun, no, binabantayan nila na baka meron na namang ginagawang reclamation. Gumagawa na naman sila ng illegal na isla, no, dyan sa parte na yan ng karagatan ng Pilipinas. Actually, yan ang priority ng ating mga lipad, no, ng ating aircraft, and also the intelligence gathering ng ating Philippine Coast Guard to make sure that the Chinese government are not carrying out illegal reclamation in Bajo de Masinloc. And as of this time, based on the intelligence that we gathered and also the result of the MDA flight, naniniwala naman si Commodore J. Tariela na isa sa posibleng maging batayan ng mga botante ngayong nalalapit na eleksyon ang pananaw ng mga kandidato sa issue ng West Philippine Sea. Ginawang batayan pa nito ang lumabas na Pulse Asia Survey noong nakaraang taon kung saan 7 sa 10 Pilipino ang hindi susuportahan ang mga kandidatong pro-China. Sabi ni Tariela, malaking bagay ang issue para suportahan ng Kongreso ang modernization program ng pamahalaan. Very difficult for the Philippine Coast Guard or the Armed Forces of the Philippines to get the support of Congress for additional budget for the modernization of the Armed Forces of the Philippines and even for the acquisition of more capability for the Philippines. Bakit kaya? No, yan yung dapat nating anuhan dyan, bantayan dyan. Dapat yung mga iboboto natin, kagaya nga sabi dito, no, yung mga pro-China, wag nating iboto. Diba? Ang iboto natin, yung susuporta, no, sa ating gobyerno, yung ipagtatanggol yung ating bansa, yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya kayo, maging matalino kayo. Yung mga nagsasabi na hindi sa atin yung West Philippine Sea, mag-isip-isip na kayo. Baka ibenta rin tayo niyan. No? Baka sabihin, baka gusto hindi niya maging hindi lang maging probinsya, baka gusto niya maging syudad na rin tayo ng China. Yan ang problema dyan. Philippine Coast Guard. Ryan Lacanlale, diba? UNT. So yun, maging matalino tayo ngayon, mga kababayan, sa ating gagawing pagboto. Piliin natin, no, yung mga karapat dapat, no, yung may pagmamahal sa bayan, no, yung concern, 'di ba? Yung ipaglalaban yung karapatan natin, no, hindi lang national interest, no, national issues na kagaya na internal. 'Di ba? Dapat pati yung mga ganitong issue, no, kayang ipaglaban ng mga iboboto nating kandidato. No, dapat ganoon, no, yung mindset natin. Dahil tayo rin na makikinabang diyan. Mga kababayan din natin na makikinabang diyan. Imagine ninyo yung dami ng isda na pwede nating mahuli, no, diyan sa karagatan na 'yan, 'di ba? Na dapat tayo yung nakikinabang, 'di ba? Sila yung nakikinabang. No? Uhulihin nila yung mga isda dyan, dadalhin sa China, ibebenta sa Pilipinas. No, ganun din yung nangyayari sa mga bigas. No? Sila nakikinabang dito sa Pilipinas, no? Aani sila dahil nga may mga lupain dito, no, na ipinaubaya sa China, dadalhin sa China yung aani, tapos i-export nila papuntang Pilipinas. So tayo naman yung magi-import, no, ng bigas na galing din pala sa atin. So niloloko lang tayo ng China. Ganon katalino ng China, mga babayan, no? Kayo, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.